Yung naranasan ko doon sa Marawi, yung that time na pinasok na ng tropa yung isang bahay. Tapos, sa likod ng bahay na yon, mayroong open. Open siya. Tapos, ang ginawa ko noon, yung sa kabila na bahay, sa kanan, kasi sa kaliwa, yung sa kanan kasi, yon ang pinasok ng tropa. Mahigit 3 araw yon bago nila nakuha yung bahay na yon. Dito sa kaliwa naman, yung isang bahay na mataas, yung 2-story, doon ako nagpisto sa taas. Kaya habang pumapasok sila, kung may kung may tumatakbo sa likod na kalaban, yun ang pipitikan ko. Kaya, nung that time na nakuha nila yung sa kanan na bahay, tapos yung pangalawang bahay na papasukin nila, nagsiglabasan doon sa likod yung kalaban. Mahigit 6 na kalaban doon sa likod. Doon ako doon ko na pinitas yung dalawa. Dalawa sila. Una akong pinitas yung palingi-lingi pa siya, pag ganon-ganon pa siya. Yun ang inabangan ko. Naka-scope ka? Naka-scope ako. Malapit lang 50 meters lang. Sniper rifle gamit mo? M14, M21. Oo, M21 yung ginamit ko noon. Pasilip-silip. Pag gano'n niya kasi parang iskinita yun pero maluwang din sa kabila. May tatawirin. Ngayon pagsilip niya na siguro magkuha na sana, tatawid na, doon ko na siya pinitikan. Doon siya natumba. Tapos yung 5, tumakbo doon sa likod. Tapos nagkuhan pa siya, return fire pa siya sa tropa. Hindi niya alam na nandoon ako sa kabila, yung location ko. Doon ko naman siya nabugahan. Kaya sa dibdib yung tama niya. Makita mo kasi kung tamaan mo kasi umuusok Uusok pa ang katawan ng tao. Umusok nung natamaan siya dito sa dibdib. Makita mo yung usok niya. Kasi malapit lang, nasa 75 meters na lang yun. Yun ang katawan pala ng tao. Veteran practice sa tamaan yung totoong tao. Kita ko, umuusok siya Kaya nung nakuha na naman yung kabila, doon na na-recover yung bandoler ng kalaban na may tama sa dibdib na puno na ng dugo. Pero patay na yun. Patay na yun. Doon sa likod, may nahukay doon na dalawang tao na nahukay doon. Pinaglibingan. Pero ingat din kayo kung maalam nila kung sniper pa. Oh, ingat talaga. Lalo na yung time na malapit na tapos mga October, first week na October, malapit na matapos yun. Kasi nag-aabang na rin sila ng mga snipers nila. Kasi lahat ng butas din namin na pinapasukan din nila, pinaputukan din nila. Kaya dapat talaga, maingat talaga. So, hindi talaga, kasi kaya nilang sukin nila kung sisilip na doon. Kasi may mga may mga ibang lahi. May mga ibang lahi na nandoon din. Hindi Pilipino. Hindi Pilipino. Sa Marawi, yun. Kasi doon, minsan, pagka walang pasukin na building, sabay-sabay ko kumain, mag-usap-usap, magkwentuhan, makapahinga. Pagpasukin mo ng building, gaano na ba ang kakaman nito? Sabihin na pasukin mo. Sige, kabado ka kasi hindi mo alam kung makabalik ka pa ba na buhay o kumpleto ka pa makabalik.
halos araw-araw may nilalabas na wounded, may nilalabas na patay. Kaya hindi mo masasabi na makabalik ka na ng buo pa or buhay. Paano nyo na? Paano nyo? Pag ano mo, motivate sa sarili niyo, di ba kayo natakot sa isang pamilya nyo? Paano nyo sila sa pamilya? Kita nyo sa TV. Sa akin noon that time, panay lang ako magtawag sa kwan ko, sa misis ko. Sana panay ako tawag, pinaparelax ko lang. Tapos, huwag mag-alala. Oo, nandoon na yung pag-alala nila sa akin, pero pati sa parents ko, sabi ko, wag lang kayo mag-alala kasi kaya ko yung sarili ko dito. Tsaka, hindi man natin hinihingi yan na kung may mangyayari man, o kung panahon mo na. Hindi ka ba Nakapagsabi na rin sila sa akin na ganyan, pero siyempre nga, tawag nga ng kanya ng serbisyo nga Tsaka maglingkod tayo sa bayan. marami siguro beses din ang tawagan. Huwag ka na siguro Oo. matuloy sa gusto. Eh, pamatay ka rin naman dyan. Minsan umiyak din yung parents ko, asawa ko na yan, pag magtawag ako, maririnig nila yung putukan sa kan, mga malalakas na putok. Sabi, magtago ka dyan, baka ano mangyari sa'yo. Sabi ko, malayo lang yan. Para mapahimural ko din sila. Nandito na pag-alala. Nandito lang ako sa gilid lang. Masaya ka ba? O proud? Nagiging part. Para sa akin, yun nga, serbisyo nga tayo nasa IIP tayo. Kaya kung tungkulin, kaya kung anong kuwan pala talaga dyan, dapat utos, gampanan natin at saka para din ito sa ating bansa. Ibalik ko lang yung hindi ko makalimutan na encounter noong nasa 8 company pa ako. Nasa Basilan sa 490. That time, namatayan kami at saka maraming bundid. First noon, umaga, nag-move kami galing 89B. Tapos, mayroon akong kasamang 3 sniper. Tsaka, 2 kumpanya. 7 at saka 8. Bali kami yung leading noon, 8 company. Tapos, ang ginawa namin, kasi sniper din yung CEO ng 7 company, hiniwalay kaming 4. Bali kami yung pinakauna na nag-move by bounce para ma-secure namin yung mga high ground. Silip sa kaliwa, silip sa kanan, hanggang sana kuha namin yung unang high ground. Pero that time na yun, masyadong tahimik. Kalain mo walang kalaban. Pero nandoon lang pala sila sa pinakadulo na high ground. Napaikutan lahat yon ng AED. Ano yung campus na? Nakampuan na nila. Ano designated mo? Bali, ang kuwan ko noon, team leader sana ako noon sa team, kaso pinahiwalay kami lahat ng mga snipers. Binuo kami. Sniper team ka nun? Bali sa sniper team na. Okay. Ngayon, nung nakuha namin yung high ground, sabi namin, sir, clear yung high ground. Pinasok ng isang team. Sumunod na rin yung isang team kasi hindi pwede na buong seksyon ang patong doon sa kasi maliit lang yung high ground na yon. Tapos noon, silip na naman kami sa kabilang high ground. Kasi by layer yung high ground, by layer. Ganon lang yung high ground.
Yun, silip na naman kami ulit. Move by bounce na naman kami. Hanggang sa nakuha na naman ulit yung pangalawang high ground. Ito, hindi siyang sukal. Si, Kuan lang ang niyugan. Niyugan lang yung kanon. Tsaka rubber tree. Ang karamihan doon is rubber tree. That time mga alas 6:30 na. 6:30. Tapos sabi namin, sir, hindi namin muna akyatin yan, sir. Pwede, sir, dandahan ng isang team. Habang umakyat yung isang team, nagsisilip kami. Hanggang sa napatungan na yon. Yung pangalawang high ground, medyo makuha na siya. Medyo malawak-lawak na. Kaya nagkasya na yung isang platon doon. 2 seksyon na. Tapos nagkuhan kami doon, kumain muna. Pero yung natatanaw namin yung kabilang high ground na naman, ridge siya, pero ang kuhan ng ridge is 5 meters lang. Mga 5 to 10 meters lang ang lapad ng ridge. Tapos yung layo niya, mga 75 meters, mga ganun lang. Paangat na siya. Kumain muna kami doon sa high ground na yun. Mga 7, nag-decide yung CEO ko na akyatin. Tapos nagsabi naman ako si CEO, sir, medyo parang alanganin, sir, kasi siya yung tahimik masyado. Wala ka talagang maririnig na ingay doon sa taas. Kasi yun lang talaga yung, kung isipin mo lang talaga, yun lang talaga yung approaching talaga ng sundalo sa kampo ng kalaban. Kahit gaano pa. Kasi yung kabilaan ng ng pinagkampuhan nila, yun, bangin, kabila bangin. Tapos doon sa kabila naman, bali area na nila yun. Parang yun talagang dinadaanan nila, ini-exitan nila. Yung na yun. Tapos puro mabato na doon na banda. Hanggang sa nag-decide na si CEO namin na tara, akyatin na natin. Tapos sumusunod naman yung 7 company. Ngayon, habang umaakyat kami, sabi ko, dandahan lang tayo. Yung sumusunod ako sa CEO ko eh. Tapos yung kasama kong 3 sniper sa likod. Mamaya nung sinisilip ko na, tapos silip din yung kasama kong sniper. Ang sabi niya, sir, nakaapak na yung tropa sa taas. Yun, nagpuno-puno na. Bigla na lang may sumabog. Napakalakas na sabog. Makita mo talaga na tropa na naghiwalay. May sa kaliwa, may sa kanan. Kasi bumanon talaga eh. Boom, lumakas talaga. Tapos mamaya may nagsisigaw na, ulit na. patay na yon. Yun si Litzer Tissue. Tapos, yung mga laman niya nandito na sa mukha namin eh. Sabi ko, sir, pag dugo man sir, may tama ata tayo sir. Pero hindi pala yun amin na dugo, yung sa kay Litzer Tissue pala yun. Ngayon, nakita ko na mayroong parang may nagtilapon sa harapan namin ni CEO. Yun na pala yun, yung paa ni Litzer Tissue. Sir, paa. Yun ang sabi ko. Yun, pinulot ko. Tapos sabi ni CEO, magkuhan ka dyan, mag-ingat kayo sa taas. Tapos inakyat ko yung kuhan para makapag-support sa tropa. Pero yung time na yun, wala pang putok pa. Yung pagsabog lang yung narinig. Nung time na yun. Pero si Litzer Tissue buhay pa. Nagkukuhan pa lang siya. Isang putok lang na malakas. Nakakuhan yun si Litzer Tissue. Nakaipit sa isang kahoy nga natumba. Tapos sumisigaw siya na may tama siya. Tapos ang pinaka-last niya na sinabi doon, patay na ako nito. Yun lang ang sinabi niya. Yun lang ang sinabi niya. Nakakuhan siya eh, nakadapa. Nung binaliktad ko siya, nakilala ko siya. Uy, sabi ko, Sergeant, kamusta? Pero wala na, yung mata niya na lang nakita ko na puti na yung mata niya, nag-uugayong na siya. Doon na siya na
nawala ng kuan ng hininga. Tapos nakita ko yun, putol yung dito niya. Putol yung dalawang paa niya. Tapos bukas na yung tagiliran niya. Tapos yun, kinuha na namin, kinuha na namin doon sa may nakaipit na kahoy. Tapos binalot namin, tapos pinangkan. Pero maraming wounded, halos buong team. Isa lang ata yung patay at saka isa yung slight lang ang wounded. Lahat na yun, the rest na yun, puro na wounded. After noon, pinaatras yung team na yon, pasok na naman yung isang team. Ngayon naging dalawang team na naman. Kung saan ka nakadapa, doon ka lang, wala nang galaw-galaw. Kasi yan nga, napaikutan na ng IED yung na yon. Di man kami makapag-maneuver sa kabila. At saka dito rin sa kabila kasi puro bangin yung time na yon. Tapos wala ka talagang maririnig na ingay sa kampo na yon. Pero yung pinakamin talaga pala na kampo, nasa 100 meters pa simula sa pinagpistuhan namin. Hindi ba yung kahit kung mamatay na sa inyo yung pa-identify na may kampo talaga doon? Kung alam nyo lang na may 8 mines. Kampo na yon, na-identify na yon kasi nung kuan pa lang nandoon na sila eh. Nagpaparamdam na sila eh nung time na hindi pa namin pinasok yon. Tapos noon, marami na kaming nakitang mga wire, marami ng wire. Dapa lang kami, walang galawan noon. Nag-request kami ng EOD. Ang time na yon, nag-request kami ng EOD. Nakarating man ng EOD that time, mga alas 9 na ng umaga. Tapos, yun, maraming nakuhang landmines that time na nandoon sila. Pero hindi pa rin kami makamove. Kasi nagparamdam na yung kalaban. Kaya ang ginawa namin doon na snipers, kami na lang yung pitik ng pitik para hindi sila maka-advance. Pero hindi namin sila masyado maaninag kasi masukal yung area nila. Kasi rabiran tapos may mga damo na matataas. Kaya ang ginagawa namin, puro na lang pitik, tapos yung ibang tropa, tinutubo. Tubo na lang ang doon. Ayun, that time na nag-cover na yung isang EOD na para i-recover niya yung IED, di niya alam na mayroon pa palang isang IED sa kabila. Yun na naman yung naapakan niya. Kaya na-wounded na naman yung isang EOD doon. Tapos yung tropa na nakatabi. Kaya, in-exit na naman yun. Kaya nung pag-exit, doon lang kami, istipot lang, wala kaming magawa doon. Di namin alam kung anong gagawin namin. Hindi man kami maka-advance. Hindi man kami maka-maneuver kasi puro bangin yung kabilaan. Kaya sabi ni CEO sa akin, sabi niya, Sergeant, diyan ka lang, Sergeant, para kung may kalaban na assault man, pitikan nyo lang para hindi sila makapag-penetrate sa amin. Yun lang ang ginagawa namin noon. Tapos, nung mga bandang alauna na ng hapon, doon na sila nag-umpisa na mag-Allahu Akbar. Sumigaw na mag-Allahu Akbar. Nang nila na assault na sa amin. Doon na namin sila nakita. Siguro mga 10 meters to 15 meters na lang. Yung kalaban. Puro nakaitim. Mga mahaba pang buhok. Kaya, sige lang, sabi namin, sige, kuwan lang kayo. Diretso lang kayo, assault, sabi lang namin. Kinapitik namin, tapos binibira ng mga tropa, umatras lang din sila. Parang kayo yung nag-cover mga sniper doon sa kwan. Oo, kami lang. Tapos yung mga cruiser. Kasi yung that time na yun, maganda kasi yung pisto nila kasi batuhan. Sa amin, kung ito yung creek
nakaganon, dito lang kami. Sa gilid lang kami, hindi kami makapaggalaw. Kung saan yung posisyon mo, doon ka lang talaga. Pero sige naman, sige lang. Diretso lang kayo, assault lang kayo. Hanggang sa hindi na siguro sila makapag-assault sa amin. Ang ginawa sa amin, puro tubo. Tinubo kayo? Oo, yung magagaling sila magtubo eh. Kasi yung binibira nila yung kahoy, yung sa taas. Di, sasabog yun. Parang shower sa amin. Doon na naman. Wounded na naman yung tropa. Hanggang sa request na naman ng isang kumpanya na mag-support na naman. Kaya doon kami na walop-walop yung tropa namin sa IT company. Hindi talaga namin nakuha yung kuha na yun nang kami ang nag-assault. Tapos namatayan pa kami. Tapos halos lahat pilay. Siguro sa isang kumpanya, kalahati siguro napilay sa amin. Wala nang magawa ng sisiyo kung anong kanya. Kasi wala na kaming hindi na kami makapag-penetrate. Ang ginawa lang namin doon na bilang isang sniper, pitik lang kami ng pitik doon para yung kalaban hindi makapagdikit sa amin para hindi na kami makasweltihan. Tapang talaga sila. Matapang din talaga sila. More or less, mga ilan kaya yung Marami. Nung una pa lang talaga, marami. hindi ba nag-request ng support? Kasi that time na yon, una pa lang una pa lang sultada yon, una pa lang akyat noon. Nung katagalan mga hapon na doon na nagipakanyon na air support na. Tsaka hindi man pwede kasi na ng air support yun kasi dikit yung tropa. Kasi ang pinakamalayo na ng kalaban is 100 meters. Yun lang ang pinakamalayo niya. Kaya hindi pa rin kami makapag-request ng air support. Lang, mortar. Tiwan mortar, yun lang ang nila. Pero matapang pa rin, hindi pa rin talaga sila matras. Halos mahigit isang buwan yun bago na Pero ibang company na ang nakakuha. Bago nakuha. Ilan yung matay lang. Isa yung namatay sa amin. Yun lang si Late Certisio lang ang namatay sa amin. Kaso yun nga. Hindi na nakuha yung ibang part ng katawan niya. Kasi nadurog. So, nung makita mo na parang ano ba, hindi mo lahat Oo. na nakita mo. Hindi ka ba nakaramdam dito? Parang iyak ako noon nung that time. Parang iyak ako noong that time na yun na nakita ko siya nakadapa. Tapos putol na yung dalawang paa niya tapos isang kamay niya. Kasi naka-full uniform siya noon. Tapos naka-bandoler. Pero nung nakita ko siya, wala na siya, hindi na siya naka-uniform, parang nakahubad na siya. Pa lang, nakuha na namin. Una pala, yung first time na palang nakuha na yon, na wounded lahat na yon, pati siya sinama na doon. Kasi binuhat na siya nagsabi pa ko doon na hindi ka namin iwan dito, ibaba ka namin kahit patay na siya. Yun lang may share ko. Hindi ko makakalimutan na encounter habang nasa serbisyo ka. Sa pagdadala ng tao,
karanasan sa encounter mo sa pagdala ko ng tao sa encounter, hindi ko pinapakita na takot ako. Tsaka yung naduduwag ako. Pinapakita ko sa team ko na kahit mauna ako, kahit sila nasa likod, basta hindi lang nila na makita na takot ako sa encounter. Tsaka kailangan nila ng command ko. si Mas po yung interview sa basta lang mga sumunod. Sorry. Yung naranasan mo sa dito sa ano yung masasabi mong accomplishment sa iyo? Ay, di mo rin na nagawa. Yung hindi ko makalimutan na nagawa ko na sa unit during operation, yung hindi makalapit yung kalaban, full support ako sa kanila bilang isang sniper. Para hindi rin makapenetrate yung kalaban na makadikit din sa trupa. Yun. Ano ang pinakamahirap at pinakamadrama na araw ng nasa film? Pero kung may iba pa, Yun na yun sa encounter na yun, Sergeant, yung pinakamahirap yung hindi namin mapasok-pasok yung kampo ng kalaban dahil nga marami sila tapos napaikutan na ng AED. At saka nakapisto sila. Tapos nakalubog pa sila lahat. At saka yung madrama talaga, yun nga yung napatayan kami ng kasama na hindi rin na-recover yung ibang part ng katawan niya. Tsaka yun talaga yung nakita ko talaga na yung paa niya nasa harapan ko tumilapon. Yun. Parang maiyak ako nung that time. Sabi ko nga sa sarili ko, what if pala kung sa akin nangyari yan? Paano kaya yung mag-ina ko, asawa ko, tsaka anak ko? Yun lang ang madrama na naranasan ko sa encounter. ano naman ang pinakamasayang araw mo nasa film? Ay, yung masaya na araw, nasa field ako, nung doon siguro